Okay, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa man tamassaka bi sunnati ila yaumil din ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ating ipagpatuloy insyaallah subhanahu wa taala ang ating lecture ay na kung saan ay actually hindi pa tayo tapos sa unang aya. Tulad na sinabi ko kasi nakalimutan ko last week yung ating notes. Pakibasa nga yung unang aya. Bismillah. Basahin nyo. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Okay. So unang ay yung natin, 'di ba yung pinakahuling natin bago tayo di ba nakuha natin yung iba't ibang kalagayan o kaparaanan ng pagbaba ng kapahayagan kay Propeta Muhammad sallam, di ba? So unang nakuha natin yung ar-ru'ya sadiqa, yung totoong panaginip. At pinaliwanag natin ito kasama yung mga batayan. Pangalawa, pagkakaroon ng kapahayagan sa anyo ng isang lalaki, di ba? At yung sahaba na kung saan ay nagkatawang anyo, sinong sahaba na yon? Si Anghel Jibril alayhis salam na kung saan nagkatawang anyo sa anyong sahaba. Sino yon? Nasa exam yon. Si Dihya Al-Kalbi. At pangatlo ay gayon din yung patutuo sa mga palatandaan ng pagkapropeta, na-discuss din natin yan. At kabilang narito yung pagtalaga ng mensahero ng Allah para sa mga miqats. Gayon din yung marangal na pinagmula ng Propeta Sallam, pagbaak ng dibdib ng Propeta Sallam, balita ng kanyang pagkapropeta sa mga angka ng kasulatan, natalakay din natin yan. At gayon din yung pagsasabi ng lobo hinggil sa kanyang pagkapropeta. Di ba natalakay din natin yan? Ang kanyang impormasyon tungkol sa simula ng paglikha. Natalakay din natin yan. Pagbabatid niya tungkol sa mga nakaraang kaganapan, natalakay natin yan. At pagbabatid niya tungkol sa mga pangyayaring magaganap. Gayon din ang pagbabatid niya tungkol sa mga khawarij sa katapusan ng panahon. Yun. Pang-apat, ang pangitain ng propeta tungkol sa anghel ng kanyang malaanghel na anyo kung saan siya nilikha ng Allah. Mismo yung totoong anyo ni Anghel Jibril ay ilang beses nagpakita kay Propeta Muhammad sallam? Ilan? Ilan ba? 2 beses. Linaw? Unang pagkakataon, kailan ito nangyari? Naganap sa yung ibnang Hira. At yun sabi natin yung plano natin, di ba? Na tayo ay pupunta, mag-educational trip tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ilan ba gusto nyo? Okay. Ako lang talaga. Lahat na lang ako. Pangalawang beses, kailan mga kapatid? At pagkatapos, Jibril ay bumaba, batay sa kanyang anghel na hitsura, at sa oras na iyon ay narangan ng sagpuan nila. Ito ay kilala mula sa nabanggit na ang palatandaan ng pagkapropeta ay iba sa tinatawag. Dahil sa Isra wal Mi'raj, yung pangalawa sa Isra at sa Mi'raj. Yun. Panglima, ito na yung panglima hindi natin nakuha. Yung panglima, gaya ng tunog ng kampana. Kung isa sa mga, o kabilang sa kaparaanan, kung paano ibinaba ng kay Propeta Sallam, ay ito yung panglima na ay walang iba kundi ang tinatawag na salsalatul jaras. Ama adraka salsalatul jaras. Ang ingay, Okay. Salsalatul jaras. Literally, ang ibig sabihin ng ang jaras, yun yung kampana. Bell.
Okay? So, salsalatul jaras, ano bang ibig sabihin mga kapal sa pananampalatayang Islam? Isa sa mga antas ng paghahayag o revelasyon, no, ay walang iba kundi ang pinakamatindi sa mga ito para sa Propeta Muhammad sallam, yung salsalatul jaras. Kaya't sinabi sa ganitong anyo na ito ay ipinahayag at kausap siya ang Propeta sallam at sinabi na ito ay salsala. Ang salsala para siyang, alam mo yun, matinding, kumbaga, gimbal bang tawag dyan? O pagpalo, pagbagting ng tinatawag na, sabihin natin kampana, kumbaga. Hindi yung kampana ng simbahan na kalampag ng tinatawag na jaras. Ito ay tinig ng anghel. Sinasabi na ang ibig sabihin nito, isang tinatawag na tinig ng anghel na sa pamamagitan ng revelasyon. Okay? At ito ay isang banayad na sabihin nating tinig. Kaya nga kapag ganito yung pamaraan ng revelasyon kay Propeta Sallam, talagang napakabigat sa kanya. Napakabigat sa kanya tinatawag na para sa makikita nabanggit sa isang salaysay na kapag ganito ang pamamaraan, tumatagaktak ang pawis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parang may dumadagan sa kanya. Na magtataka yung mga sahaba kaharap na parang wala siyang ang nakikita lamang nilang Propeta Muhammad sallam. Pero hindi nila alam kung anong behind. No? Na para bagang dinadaganan siya. At dahil dito, ang kanyang pawis ay tumatagaktak mga kapal sa pananampalatayang Islam. You know? Hindi niya malay kung ano man ang kanyang unang naririnig. Kaya't naiintindihan niya agad pagkatapos nito. Dahil sa tindi nito mga kapatid. Sa ibang opinion, ito ay isang mababaw na tinig. At ang karunungan sa likod nito ay para sa sugo ng Allah na itinalaga ang kanyang pakikinig sa mga salita ng Allah na makapangyarihan sa lahat na ibibigay sa kanya. Tungkol sa dahilan ng kalubhaan ng sitwasyon ito para sa Propeta Sallam, sinabi na ito ay ipinahayag sa kanya tulad ng ipinahayag sa mga anghel at dahil ang pag-unawa sa pananalita ay higit na malubha at mahirap para sa isang tao kaysa sa karaniwang pakikipag-usap. Ibig sabihin, yung ganitong pamaraan ng mga revelasyon ng Propeta Sallam ay parang pamamaraan ng revelasyon na ipinahayag sa mga anghel. Tandaan natin, ang mga anghel ay mensahero din, especially ang anghel Jibril alayhi salam. Kaya nga, si anghel Jibril, mensahero ng Allah para sa mensahero ng Allah. Anong ibig sabihin nun? So, dalawang mensahero, no? Sabihin, itong Quran na nasa sa atin, mga kapatid, yung salita mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, dalawang anghel ang nasa likod niyan. Papaano ipinahayag papaano ito dumating sa atin, no? Pinadala ng propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng kanyang mensahero tungo sa kanyang mensahero. You know? Ang sabihin sa kanyang anghel Jibril at gayon din tungo kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman kaya tinatawag na salsatul jaras kung bakit matindi ito, bakit ito yung pinakamatinding pamamaraan ng revelasyon kay Propeta sallam dahil parang pamamaraan ng revelasyon sa mga anghel. At alam natin, yung pangunawa ng anghel, hindi katulad ng pangunawa ng tao. Kaya ganun kabigat. No? Kaya ganun tinatawag na, sabihin natin, kabigat. Kumbaga, hindi karaniwan. No? Hindi tinatawag na karaniwan. Kaya ito ay malubha at mahirap para sa isang tao kaya sa karaniwan pakikipag-usap. At ang pakinabang mula sa kahirapan ay ang gantimpala na narapat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito lang duda, talagang pagdating sa tinatawag na kumbaga ay gantimpala, no? Walang duda ang propeta may inilaan para sa kanya. Kaya tinanong ni Al-Harith ibn Hisham ang Propeta sallam, usugo ng Allah, paano ipinahayag sa iyo ang banal na kasulatan? Kaya ang Propeta sallam ay nagsabi, sumagot siya, okay, sabi niya, ahyanan ya'tini mithla salsalatil jaras wa huwa ashaddu alayya. فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل الى لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول. Sabi niya, minsan ito ay inihayag tulad ng pagtunog ng isang kampana. Yan sa salsatul jaras, no? Ang anyo ng inspirasyon na ito ay ang pinakamahirap sa lahat at pagkatapos ay lumipas ang estadong ito pagkatapos kung maunawaan kung ano ang inihayag. So, ibig sabihin, pag tinanong kayo, ano ang pinakamatinding pamaraan ng paghayag para kay Propeta sallam, ay walang iba kundi ang
silsilatu al-jaras. Minsan, ang anghel ay dumarating sa anyo ng isang lalaki at nagipag-usap sa akin at naintindihan ko ang anumang sinasabi niya. Okay? So, yun ay si Anghel Jibril. So, nangangahulugan dito na minsan si Anghel Jibril alayhi salam daw ay nagkatawang tao. No? At yung taong ito nga, yung kamukha ni Sahaba, ang pala ng Sahaba ay walang iba kundi sino yon? Si Dihya al-Kalbi. No? Ano kayang hitsura ng Dihya al-Kalbi? No? Masyaallah, tabarakallah. Dihya al-Kalbi. Yung sa kalbi, hindi ba ka ano yun? Aso. Kanina kamukha mo? Okay. So, yun yung mga kapatid, no? Kaya nga, idinagdag ni Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, walakad ra'aytuhu yanzilu alayhi wahyu fil yawmi shadid al-bard fayafsimu anhu wa inna habibana layatafassadu harakan. Katotohanan ng aking nakita ang propeta Muhammad sallam na binigyang inspirasyon ng Allah sa isang napakalamig na araw. At napansin ko ang pawis na tumatagaktak mula sa kanyang noo pagkatapos sa maihayag sa kanya ang inspirasyon. So biro mo, kasagsagan ng matinding kalamigan, pero pag dumadating sa kanyang ganitong klase ng revelasyon, tumatagaktak ang kanyang pawis. Di ba? Tumatagaktak ang kanyang tinatawag na pawis sa katindihan, kumbaga, ng ganitong klase ng revelasyon. At nabatid natin mula sa mga nabanggit natin mga iba't ibang pamaraan, mga kapatid, na ang lahat ng anyo ng paghahayag kay Propeta Salam ay lubhang mahirap para sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang pinakamatindi sa mga ito ay walang iba kundi ang salsalatu al-jaras. Okay, salsalaha. Huwag niyong putulin, mga kapatid, ang pagbabasa niyan. May iba yung kahulugan. Parang awan nyo na. Okay? Kailangan tuloy-tuloy ang pagbabasa para hindi mabigyan ng maling kahulugan. Huwag niyong putulon dito, ha? Silsila naman yon. Okay. Okay? Pag is musalsal. Sabihin na pag ginawa siyang adjective ay musalsal ang tawag sa kanya. Pag noun ay silsila. Okay? Hindi salsala. Lalong hindi salsal. Malinaw. Alam natin yan. Okay? Gusto mo naman? Okay. Sunod ay walang iba kundi ay al-ilham. Kabilang sa pamamaraan ng revelasyon kay Propeta Muhammad sallam na tinatawag na al-ilham. Okay? Al-ilham. Ano ba ang ibig sabihin ng al-ilham, mga kapatid, sa panampalatayang Islam? Okay? So, ang ilham, kumbaga, isang anyo ng hindi tahasang paghahayag. Okay? Yun yung mga kapatid. Isang pamamaraan na hindi tahasan, kumbaga indirect. Indirect, tinatawag na way. You know? So, makikita natin iba't ibang mga maraming, sorry. Wait lang ha. Ano ba itong mga to? Saan ang PDF niya? Okay. Ay, ano ba nangyayari sa ano ko? Ayan nga. Okay. Ito natawag na al-ilham. So, ito ay sinabi mismo ng Allah. Sa matatagpuan sa Suratu As-Saffat, chapter 37, verse 102 ng banal na Quran. Okay? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Actually, yung ilham, mga kapatid, hindi lamang ito pamamaraan ng revelasyon kay Propeta Salam bagkus maging sa mga naunang propeta. Especially kay Propeta Ibrahim alayhi salam. Kaya dahil sa bagay na yan, ito mismo ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, no? Kung saan ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, saan ba yun? At nang lumaki si Ismail alayhi salam, naalala si Propeta Ismail yung kwento niya, di ba? Siya ay naglalakad na kasama ng kanyang ama. Sinong ama ni Ismail? Si Ibrahim alayhi salam.
At ang sabi niya, katiyakan, sabi ni Propeta Ibrahim, nakita ko sa aking panaginip. So yun yung literally, basically yun yung ibig sabihin ng ilham, parang panaginip. You know? So, ang mga propeta, once nakatanggap sila ng panaginip, tandaan po natin ay bahagi ng pagkapropeta yon. You know? Kaya yung panaginip natin ay kapart ng kumbaga nakalagay mula sa mga nubuwa. Juz minan nubuwa, ibig sabihin bahagi ng pagkapropeta. Kaya minsan yung mga panaginip talaga natin ay totoo. You know? May mga nanaginip na 4 yung asawa, nagkatotoo naman. 4 yung asawa. Malinaw? Kasi sabi niya, katiyakan, nakita ko sa aking panaginip na kinakatay kita bilang pag-aalay. Bilang pag-aalay. Na kung gaya, ano masasabi mo? Sabi niya sabi niya sa batang anak niya. Kayo, alimbawa, ang tatay, sabihan kanya. Naginip ako. Kakatahin kita. Anong masasabi mo? Sabi, buang ka. Kakatahin mo ako. Pero subhanallah, dahil since ay mga propeta, ibang mindset nila kaysa mindset natin. Kasi mga propeta sila eh. So alam natin, once nakapag panaginip sa kanila yon, totoo yon na ito'y utos sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Kaya yung pagtanggap na lang ay napakadali para sa kanila. Diba? Kaya, sabi nung sinabi ni Abraham alayhi salam yung kay Ismail, walang duda na ang panaginip ng mga propeta ay totoo. Kaya sinabi ni Ismail sa kanya, bilang pagmamahal sa Allah, bilang pagmamahal sa Allah na kanyang Panginoon, na pagiging masunurin sa kanyang ama, at kaagapay niya sa pagsunod sa kagustuhan ng Allah. Sabi niya, o kagalang-galang na ama, di ba? Ya abati. Usually yung word na abati, hindi ya abi. Okay? Abati, ito yung soft word na ginagamit, no? Na kung saan ay bilang paggalang at paglalambing. Okay? Bilang paggalang at paglalambing. O kagalang-galang kung ama. If alma tu'mar, gawin mo kung ano ang ipinag-utos ng Allah sa iyo. Tira mo? Kung ano pinag-utos sa iyo ng Allah. Na ako ay ihahandog. Katayin mo ako, walang problema. Dahil yan ay utos sa iyo. Kung yan ay utos sa iyo ng Allah. Biro mo kapatid. So yung acceptance, yung submission, no? Yung submission sa atin, pag sinasabi na ito yung utos sa iyo ng Allah, minsan may may mga pagdududa pa eh. Di ba? Pag inutusan tayo ng Allah, magsala ka. Magsala? Magsala ka, halimbawa. Mag-ayuno ka, gutom naman yan. Ayoko mag-ayuno, nakakagutom, di ba? Mag-hajj ka, kahit may kakayahan ka, mag-hajj ka. Ayoko, masasayang yung pera ko, masasayang yung effort ko, yung oras ko, blah, blah. So there is so many doubts and questions minsan sa atin, kapag ito sinasabi natin na ito yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Pero sa kanila, subhanallah, yung submission ay ultimately makikita mo, masasaksihan mo. At katiyakan, sabi niya, matatagpuan mo ako sa kapahintulutan ng Allah. Diba? Sa tajiduni, insha'Allah. Meron pa siyang insha'Allah na sinasabi. So, napakahalaga yung word na insha'Allah sa bawat desisyon na gagawin natin, mga kapatid. Okay? Na matiisin, masunurin bilang paghahangad ng kanyang gantimpala. But anyway, ang focal point ng issue na ito, mga kapatid, yung manam, yung ilham. Ang tunutukoy dito ay ilham. Okay? Ilham. Kahit ang kahulugan ng ilham ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala na makapangyarihan sa lahat na itinapon ito sa puso ng propeta nang walang tagapamagitan ng isang anghel. Okay? Sabihin, casted to the hearts of the prophets without without mediation of the angels. Kasi usually, ang tinatawag na, sabihin natin, nandiyan lagi yung tagapamagitan, walang iba kundi si Angel Jibril alayhi salam. Pero sa pamagitan, direkta, no, na ipinahayag sa pamamagitan ng puso o kaya direktang itinapon sa puso ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit mahihinuha, makukuha mula sa mga nabanggit na ang ilham ay pwedeng pangkalahatan, usually. Kaya nga tayo, kapag nanaginip tayo, mga kapatid, sa panampalatayang Islam, kaya nga nakalagay ba sa hadith na pag nanaginip tayo ng kabutihan, ito ay juz minan nubuwa, bahagi ng pagkapropeta. Okay? Ibig sabihin, yung ilham maaring mangyari sa'yo. Maaring mangyari sa'yo. Maaring mangyari sa akin. Maaring mangyari sa atin. Yung tinatawag na ilham. Okay? Ito'y pangkalahatan at hindi ito particular lamang sa mga propeta. Dahil ito ay maaring ihayag sa matuwid na tao, walang buhay na mga bagay at mga propeta. So, yung maaring mangyari sa atin yun, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya pag may nanaginip tayo ng mga bagay na maganda, oh, mashallah. Okay? May dumating na ilham. Pwede, pagkabutihan, pwede siyang i-share. Pwede ipagbunyi kapag kabutihan. Halimbawa, nanaginip ka nga ng apat yung asawa mo, o ipagbunyi mo yun, i-share mo yung kapatid. Okay?
Malinaw? Kasi biyaya yon. Pero tandaan mo, maring. Pag-isip mo ay, pag-isip mo sa umaga, nakatingin sa yung asawa mo. Tapos ganyan ang ganyan. Oh, shit. Parang mamamutay mo eh. Ha? Ano siya? Uy, mga kapatid, ang pag-share sa asawa ay gawain ng mga sahaba yan. Ah. No way. Yes. Di ba naalala mo yung kwento ng Ukhuwa? Yung sabihin di ba? Sa pagitan ng sa Madina, kabilang sa ginawa ng Prophet ay walang iba kundi yung tinatawag na akhan. Ibig sabihin yung alam mo yung kapatiran sa pagitan ng Muhajirin at saka Ansar. Diba mayroong sahaba doon na bukod sa mayaman siya, mayroon siyang asawa. Marami siyang asawa. Sabi niya, pumili ka. Abdurrahman bin Auf, pumili ka kung saan sa aking mga asawa yung gusto mo at ihiwalayan ko siya para sa iyo. Di ba? Kapatid, walang gumagawa ng kundi sa mga sahaba. Mga sahaba lamang. Okay? Subahan. Huwag mo ang ipasok ako sa mga ganyang kwento kasi. Okay, malinaw. Ayun mga kapatid. Kaya naman, subahan, makikita mo dito, sa panahon ngayon, walang brother, ika nga na maghahandog para, iwala ko, mamili ka. Meron akong 3 asawa, mamili ka, iwala ko para lamang sa'yo. Di ba? Ayun na mga kapatid. O anyway, bakit tayo napunta doon samantalang ilhan yung pinag-usapan natin? Kaya nga eh. No comment. Babalik din naman sa akin. Pampito, pakikipag-usap sa likod ng isang tabing. Minwaray, hijab. Ibig sabihin, isa sa mga pamamaraan ng revelasyon ay ang pakikipag-usap, sa likod ng isang tabing. Sige nga, anong mapangyayari ito? Sa kanyang kausap, dahil si Jerusalem. Ha? Dumating si Jerusalem sa bahay, si Aisha. Hindi, iba yung hijab. Iba yung tinatawag na ayat patungkol sa hijab. Ibig sabihin, ang Prophet Salam, nakukuha niya yung revelasyon dahil nakikipag-usap siya sa likod ng tabing. Anong ibig sabihin nito? Ha? Ibig sabihin, direktang kinausap siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagitan lamang nila yung tabing. Ha? Yan, nangyari yan sa Mi'raj. Yung nanay ni Isa alayhi salam, yung si Jibril ba yun na Naka-live tayo? Naka-live pala to. Hindi yan live. So ito ay para sa taong pinayagan ng revelasyon na marinig ang mga salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat sa paraang hindi niya ito nakikita. Kasi tandaan natin, wala pang direktang nakakita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanggat wala pang araw ng paghuhukom. Malinaw? Even Musa alayhi salam, nung gusto niyang kausapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng direkta, makakayanan kaya niya? Hindi na makayanan. Diba? Kaya dahil dito ay sa pamamagitan lamang ng tinatawag na liwanag, mga kapal sa panampalatayang Islam. Kaya nga isa yan sa pinakadakilang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah sa kanyang alipin sa araw ng paghuhukom, yung masilayan niya ang totoong Panginoon niya. Yung totoong hitsura mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin o ipagkaloob sa atin lahat mga kapatid. Tulad na nangyari kay Propeta Salam, kay Propeta Musa alayhi salam, no? Na kung saan sinabi ng Allah sa suratu Al-Qasas, chapter 28, verse 30, ano bang sabi ng Allah? Falamma ataha nudiya min syati'il wadi'il ayman fil buq'ati al-mubarakati minas sajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. At nang dumating si Musa alayhi salam sa apoy, ito yung sa Sanaa, ay tinawag siya ng Allah na ang tinig ay nagmula sa gawing kanan ng lambak, na kung saan si Musa alayhi salam ay nasa banal na lugar mula sa tabi ng puno. O Musa, katiyakan ako ay Allah na Rabb na lahat ng mga nilikha. So yung mga kapatid, so yun yung nangyari kay Musa alayhi salam, yun din ang nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon sa panahon siya ay nasa paglalakbay na tinatawag na Al-Mi'raj. Ito yung paglalakbay from Jerusalem to 7th heaven. Ang Isra from Makkah to Palestine. Kahit sa legal na katibayan na ang paghahayag ay napatunayan sa pamamagitan ng pagkikipag-usap mula sa likod ng tabing, sabi ng Allah, ito yung legal na proof sa Surah Shura,
chapter 42, verse 51. Na kung saan sinabi ng Allah, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. So, ibig sabihin, literally, ay nandyan mismo yan sa Quran. Yung pamaraan ng pagkikipag-usap ng Allah, walang iba kundi sa likod ng tabing. At hindi maari sa sinumang tao na pinagpahayagan mula sa lahi ni Adam na makipag-usap sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala kundi sa pamamagitan ng wahi, ng revelasyon na ipinahayag ng Allah sa kanya o di kaya ay makikipag-usap ang Allah sa kanya sa pamamagitan ng hijab. Ang hijab, ito ay literally ito yung tinatawag na harang. Halimbawa ito, pwedeng gawing hijab. Any harang, any obstacle sa pagitan ng isang bagay, sa isa pang bagay, ang tawag dyan is hijab. Yan, hijab, kurtina, hijab. Okay? Ito, hijab. Sa pagitan nito at saka dito. So, malinaw, ang tawag dyan ay hijab. Hindi lamang hijab na sinusuot ng babae. Kaya nga, yung hijab na sinusuot ng babae, tinatawag siyang hijab to cover. Para i-cover ang kanyang mukha at saka nung paningin ng ibang tao. Yun yung kaya tinawag siyang hijab. O sa likuran ng harang na katulad ng ginawa niyang pag-ipag-usap kay Musa a.s. o di kaya ay magpadala siya ng sugo na katulad ng pagpapababa niya kay Anghel Jibril tungo sa sinumang sugo na kanyang hinirang mula sa tao at ipahayag ni Jibril sa kapahintulutan ng Allah na kanyang Rab ang kapahayagan na ipinag-utos sa kanya na ipinahayag hindi sa kung ano lamang ang kanyang nais kundi sa kung anong nais ng Allah na ipahayag ito. So ibig sabihin, kung ano ang dala ni Anghel Jibril, yan dahil sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit matutunan mula sa mga nabanggit natin mga kapatid, ng mga salita ng Allah na makapangyarihan sa lahat, ay pinagtibay sa sugo ng Allah tulad ng nangyari sa pagkipag-usap ng Allah kay Musa, sumakay nawa ang kapayapaan. Kaya nga doon sa hijab, inshallah, makikita sa ano yan, actually mapag-aralan yan sa biography of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung tungkol sa Mi'raj. Okay. Now, let's talk about the ala abdihi, di ba? Alhamdulillahilladzi anzala. Tapos tayo sa anzala. Okay? Ala abdihi. Let's talk about abdihi. Okay, abdihi. Ibig sabihin literally, yung tinatawag na his slave. Ang his dito, sinong tinutukoy? Ha? Okay. Di, ang his, tinutukoy, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ab. Yan ang tinutukoy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ab, ibig sabihin slave. Sinong slave ang tinutukoy? Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung his dito, sinong tinutukoy? Allah. Okay? Damir muttasil yan. Ibig sabihin, connected pronoun. Na ito ay tumutukoy sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, slave of Allah. So, ibig sabihin, let's talk about si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang bilang alipin ng Allah. You know? So, walang duda, ito ay isang paglalarawan, mga kapatid. Ito ay isang katangian na inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad bilang slave, bilang tinatawag na alipin. Kaya nga't ang paglalarawan na ito kay Propeta lang bilang ubudiyya, ang tawag sa alipin, mga kapatid, ay ubudiyya. Ubudiyya. Pagiging alipin, kumbaga. Di ba mayroon niyang kanta? Alipin ako. Okay? Nang iyong, wag mo nang ituloy. Okay? You know? Ubudiyya. So yun, ibig sabihin, tayo ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga hindi kabilang sa atin, sila ay alipin ng pera, alipin ng pagmamahal ng tao, alipin ng kanilang asawa, alipin ng kanilang bulsa, o alipin ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tayo, alipin ng anong asawa? Alipin ka ng asawa mo? So, alipin ka ng pangalawang asawa mo? Tayo. Okay? So, ubudiyya ay isa, tandaan natin, yung paglalarawan kay Propeta Muhammad sa bilang alipin, bilang ubudiyya, ay isa sa pinakadakilang bagay na paglalarawan sa kanya. One of the greatest description, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ubudiyya, na kung saan salungat sa iniisip ng maraming mangmang na tao, ng paglalarawan daw sa Propeta sallam bilang isang alipin na isang kakulangan sa kanyang mga karapatan at isang pagbaba ng posisyon sa kanyang ranggo. Sabi ng mga ligaw, especially yung mga nasa ligaw na sekta,
no? Lalo pat yung mga gustong siraan ng Quran at gustong siraan at hamakin ang pagkatao ng propeta Muhammad. Sabi niya, o tingnan nyo, sa banal na Quran ninyo, parang debater ba, no? Yung sinasabi niya si Muhammad, paputunayan ko, no? Sa banal na sa Quran ninyo na si Muhammad ay hindi propeta ng Allah. Yung mga kamangmangan ng mga tao. You know? Samantalang nasa Quran mismo, ilang beses sinabi na siya ay pinsahiro ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sabi ng ibang mga tao na ito, tingnan nyo, sa Quran ninyo, sinasabi ninyo na nakakaangat si Muhammad ninyo. Siya yung pinaka-the best prophet according to the claim of Muslims. Pero tingnan mo, kung babasahin nyo ang Quran ninyo, bakit tinatawag siyang alipin, dinescribe siyang alipin ng Diyos ninyo? Diba? So alam natin, yung mindset ng mga walang alam, pag sinabing alipin, mababa. Isang mababang, kumbaga isang mababang ranggo, antas. Oh. Diba? Kasi bakit? Pilit kasi lang ikinukumpara yung pagiging alipin ng kapwa niya tao sa alipin ng pagiging alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi mo pwede talaga, it's incomparable, ika nga. Ayan ang mga banat mo na yan, ha? Okay. Kaya nga, talimbawa, sa paraiso, tulad na lamang ng paraiso. Di ba? Anumang prutas na meron sa mundo na ito, meron din sa paraiso. Kung hinahanap mo durian doon, meron din durian doon, kapatid. Subalit magkaiba nga lang yung lasa. Magkaparehas sa, sabihin natin, wag mong maliitin yung mga Bisaya, mabango yan sa amin, mga yung durian. So, saan sila nagkatugma sa pangalan? Magkaparehas yung pangalan. Pero magkaiba yung amoy, magkaiba yung lasa, magkaiba yung hitsura. Subalit, ano man ang prutas dito sa mundo, makikita mo yan sa paraiso, kapatid. Subhanallah, yun. So magkaiba. Magkaiba na yung hardin sa paraiso, sa hardin dito. Magkaiba na yung mga mananahan ng tao doon sa tao na nananahan ng Diyos sa mundo. Di ba? So ganun din. Sa pagiging alipin, magkaiba yung alipin sa kanyang kapwa alipin, alipin ng kanyang alipin ng kanyang ng alipin ng Allah, sabi alipin ng alipin. Alipin ng tao. Alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na? Kung yung itsura mo sa paraiso makapasa ng ganyan, walang ganyang mukha sa paraiso. You know? Kasi yung matatanda, walang matanda sa paraiso. Okay. So yun. So sinasabi ng mga taong nga to, mga mangmang na tao, gusto nila, sabi niya, bakit? 'Di ba alipin? I-describe mismo sa banal na Quran na ay isang alipin. So ibig sabihin, iniangat niyo siya samantalang binaba siya ng Quran niyo. 'Di ba? So kasi hindi na naunawaan yung bagay, yung konsepto ng pagiging alipin, especially alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pilit nilang ikinokonek sa pagiging alipin na katulad ng kanilang nasa isipan. Okay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga, pero sa atin, hindi nila alam na yun ang pinakadakilang description, no, na inlarawan sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa halip, ang paglalarawan sa kanya bilang isang alipin ay higit na ganap kaysa sa anuman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa makatuwid, inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang alipin sa pinakamarangal na posisyon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pinakamarangal na posisyon. Kaya naman, inilarawan niya ito bilang pagkaalipin sa pinakamarangal sa kanyang gabi. Ano bang pinakamarangal na gabi? Sa panahon ng paglalakbay sa gabi ng Al-Mi'raj. Higit na pinakamarangal sa lahat, na kapatid, yung gabi na yaon. Ikaw pa naman, pupunta ka sa seventh heaven. Di ba? Walang propeta na nakapunta sa tinatawag na Mi'raj, sa kagaya ng ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kahit nang sinabi ng makapangyarihang Allah sa chapter 17 verse 1, Subhanalladhi asra bi'abdihi. So dinescribe siya yung abd. Bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pinupuri ng Allah at niluluwalhati niya ang kanyang sarili
at dinadakilan niya ang kanyang kapangyarihan dahil ang kapangyarihan na ito ay hindi matatapatan ng kahit na sinuman. Walang ila o bukod tangi na may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin bukod sa kanya at walang Rab at tagapangasiwa bukod sa kanya na siya ang nagsanhi na maglakbay sa kalaliman ng gabi ang kanyang alipin na si Propeta Muhammad sallam, di ba? Ang ibig sabihin ng Isra, ang Isra ito ay night journey. O pag sabi, bro, mag-Isra tayo. Huwag mong isipin agad sa langit, no? Ang ibig sabihin ng Isra, it is night journey. Malalim na paglalakbay sa gabi. Kaya sabi nga nila, sunna ang paglalakbay sa gabi. Kasi normally, naglalakbay ang Propeta Sallam kapag sumasapit ang gabi. Actually, iba talaga pag naglakbay ka ng gabi. You know, of course, walang doon sa Saudi Arabia o sa Middle East, pag gabi, maganda kasi malamig. Diba? Pag araw naman, sobrang init. Subalit, ito yung ayaw ng mga, kumbaga ay hindi sanay sa puyat at hindi nakakatiis sa puyatan. You know? Kaya ang tinutukoy dito yung tinatawag na ab, na hindi indirect na pagtukoy kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siya mismo nang ibig sabihin ay kasama ang kanyang katawan at kanyang kaluluwa. Kasi may mga nagsabi na yung night journey na ginawa ng Propeta sallam ay by dream lang. Okay? Kaluluwa lang. Kumbaga hinihiwala yan, tinatawag na kaluluwa sa kanyang katawan. Pagkatapos ibabalik ulit. Parang panaginip lang ba? So hindi. Bagos body and soul, mga kapatid. At yan ang tama. At yan ang, kumbaga, mas matimbang na opinion. Nagising at hindi natutulog. Gising talaga siya. You know? Mula sa Masjid al-Aqsa Haram, sa Makkah, patungo sa Masjid al-Aqsa sa Baitul Maqdis, sa Palestine, na kung saan biniyayaan ng Allah ang kapaligiran nito ng mga pananim. So yung Palestine, subhanallah, dinescribe ng Allah kung gaano kabiyaya. So ganun na lang winasak ng mga Hudyo. Subhanallah. Pabiyaya actually ang Palestine, ibig sabihin Jerusalem, yung Baitul Maqdis, punong-puno ng mga pananim, punong-puno ng mga bunga at iba pa. Okay? At ginawa niya ang lugar na ito na pagmulan ng maraming propeta upang masaksihan ni Propeta Muhammad sallam ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Allah at ang mga katibayan sa kanyang kaisahan. Katiyakan ng Allah ay Sami' at Al-Basir. Yan yung mga kapatid. So, inarawan si Propeta Muhammad sa pagiging alipin, sa likod na, sa pagiging alipin, una, okay, sa pinakamarangal na gabi. Inilarawan siya bilang alipin. Pinakamarangal na gabi. So, paano sabihin na ibinababa ang kanyang estado? Samantalang dinescribe siya bilang alipin sa pinakamarangal na gabi. Yung mga kapatid. Pangalawa, inilarawan niya ito bilang isang alipin sa posisyon ng pag-aadya. Anong pagsasabi ng pag-aadya? Sa posisyon ng pag-aadya. Tagalog yan. Sino mga Tagalog dito? Hindi nyo alam yung adya? Ha? Hindi. Pagtulong or pagprotekta. Oh. Ayan ang ibig sabihin ng pag-aadya. At pagtatanggol. You know? At pagtatanggol. At pagtatanggol sa kanya sa kalagayan ng paghamon. Sa kalagayan ng tinatawag na paghamon. Tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah chapter 2 verse 23, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, no? Fa'tu bi surah. Suratul Baqarah, sinaka-memorize ang aya na 'yon, di ba? Continue, okay, good. So in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kung kayo na mga walang pananampalataya, ito si challenge, no? Ang Quran ay punong-puno ng challenge, especially sa mga non-Muslim. Kung kayo na mga walang pananampalataya ay may pag-aalinlangan hinggil sa Quran na aming inihayag sa aming alipin. Okay, meron dyan yung alipin. At tinutukoy alipin dito, si Propeta Muhammad sallam. At tinutukoy na ipinahayag yung Quran, no? At inaangkin ninyong ito ay hindi nagmula sa Allah. Ito challenge ng Allah. Kung gayon ay gumawa kayo ng isang kabanata na katulad ng kabanata ng dakilang Quran. Yan ang hamon ng Allah. So bilang pangangalaga at bilang proteksyon at pagtanggol kay Propeta Muhammad sallam. Kasi bakit? Sinasabi ng mga Quraysh, especially mga Quraysh,
Ano yan? Nahuwad na mo, ano yan? Huwad yan si Muhammad. Walang gawa-gawa lamang yung kwento na mayroong revelasyon umating sa kanya. Galing yan sa kay Satan. O, yan mga ibang claim na mga, especially nowadays, sinasabi ng mga mangmang at ng mga ligon ng mga tao na ang Quran ay revelasyon kay Muhammad mula sa Satan. Iyadhan billah. Oh, ay samantalang sa banal ng Quran mismo kung paano hinamak ang Satan. Di ba? So ito ay bilang pagtatanggol kay propeta at bilang pag-a-adjust sa kanya. Kung gayon, sa paraan ng panghahamon. Kaya tinamon sila mismo ng banal na Quran. Fatu bisuratim bimithli. Ibig sabihin, di ba? Sige, kung totoo yung claim ninyo, hindi mag-provide kayo ng katulad ng Quran. Oh, ang tanong, mayroon bang yung pinakamaiksing sura na nga sa banal na Quran, Surah Al-Kawthar, hindi kayang i-challenge yun ang tinatawag na ano? Okay? Ng sinuman. Na hindi kayang i-challenge, hindi kayang tapatan, tumbasan yung phrase, yung construction, no? Yung ng pagkakasabi, no? Kaya nga yung Quran parang patula yung ano makikita mo pare-pare ang ending Di ba? Ay waja, ano pa yung dito? Okay? Hasana, di ba? Yung ending, halos magkakapare-parehas, magkakamukha. Oy, sa paano? Pero hindi. Oo. Ha? Hindi kagaya yung sinasabi natin pamakatang-makata yung ano niya. Oo. At the same time, itong pagiging talagang malinaw. Madaling mag-observe, madaling maintindihan. No? So yan mga kapatid. So siya ay inarawan sa posisyon ng pag-aadya at pagtatanggol kay Propeta Salam sa paraan ng hamon. Sa paraan ng tinatawag na hamon. Sunod, inilarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad bilang alipin sa lugar ng paghahayag sa gabi ng pag-akyat sa tinatawag na, sabihin natin, Mi'raj. Yun ngayon mga kapatid, no? Sa Mi'raj, alam natin kanina, yun kanya. Okay? Sa Mi'raj. Kasi kanina is Isra. Kanina sa tinatawag na Isra. Pinakamarangal na gabi sa Isra. Yun yung from Makkah to Jerusalem. Ito naman is Mi'raj. Okay? Isra, ang Mi'raj, ang sabi na Mi'raj sabihin ay pumataas. Pumataas, ibig sabihin papuntang, yung sabihin ng Mi'raj, I'raj. Now? Okay, bro, mag-I'raj ka nga. Tumalon ka pataas. Okay? Kailangan mo. Hindi ako pwedeng kumain habang nagle-lecture kapatid. Alam mo na. Okay, jazakallah. Okay, mamaya na. Allah ibarik fiik. Masasayang lang yan, okay? Anong batayan ito mga kapatid sa panampalatayang Islam? Ang batayan ito ay walang iba kundi ay ito lang. Saan ba yun? Saan bang ba? Nakalimutan ko tuloy yung batayan. Wait lang Okay. Surah to chapter 53, Surah An-Najm. 53. Okay, verse 10 ng banal na Quran. Anong sinabi ng Allah? Fa'auha ila abadihi ma'auha. Yan, yung ayan na ito may kaugnayan sa Mi'raj. At ipinahayag ng Allah sa kanyang alipin na si Muhammad ang anumang kanyang kapahayagan sa pamagitan ni Jibril alayhi salam. Malinaw? So, abdihi. Fa'auha ila abadihi. Okay? So, ang word na abadihi. Walang duda. So, ito ang pinakamarangal na posisyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah na makapangyarihan sa lahat ay hindi naglarawan sa kanya ng anumang paglarawan maliban dito. Kaya naman ay nagpapahiwatig na ito ay isa sa mga pinakadakilang paglalarawan sa kanya, sumakanawa ang kapayapaan. Kaya sinabi niya na abadihi, mga kapatid sa panampalatayang Islam, okay? Sa kanyang, yung word na abdi, ipinapakita nito na siya ay isang alingkod at alipin. So ano ba yung aral na makukuha natin dito? Okay? Ito'y malaking aral lalo pa sa akida natin. Ang word na, ito lang dito itong phrase na ito, kapag naunawaan natin ng lalo mga kapatid, talagang titibay ang iyong pananalig sa akida, sa tauhid. Yung abdihin na lang yan. Kasi ano yung maintindihan natin dito?
maintindihan natin basically, si Propeta Muhammad ay isang alipin ng Allah. Salungat naman ito sa ginagawa ng mga exaggerated, kumbaga community. Kasi bakit? May mga community, although they are claiming that they are Muslim, subalit, lagpas ang pagturing nila kay Propeta Muhammad. Hindi lang siya alipin, kundi ay meron na siyang isang kapangyarihan na kagaya ng kapangyarihan ng Allah. Maninaw? Kaya naman, huwag kang magtaka. Huwag kang magtaka na may ilang mga Muslim na naggumugol ng napakaraming salapi para lamang magsagawa ng Hajj. Subalit, ang kanilang layunin, bibisitahin nila ang libingan ng Propeta Muhammad sallam at sasamba sila kay Propeta Muhammad sallam. Diba? Kahit makikita mo natin, huwag tayong magtaka kung bakit may maraming security doon. Doon sa libingan ng salam. Kaya sabihin, bakit ganun ang daming security doon? Pinagtatabuyan. Kasi nga, pag hinayaan yung mga tao na lumapit doon, hindi mo alam kung anong gagawin nila. Nalabag sa batas ng Sharia. Nalabag sa tinatawag na akida. Kasi ibang gagawin doon kung ano yung hihilingin nila. Magbabista ka doon. Mga ilang 3 minutes, Kasi bakit? May mga tao doon na nang tatagal para humiling doon kay Propeta Muhammad. Ya Muhammad, galing pa kami ng Indonesia, galing pa kami ng Malaysia, galing pa kami ng Zamboanga. Ng Marawi, ano pa man. ng Basilan. Okay? Pumunta kami dito, natulungan mo kami na may sakit yung anak ko. Ano problema? Di ba? May mga ganyan. Subhanallah, paniniwala nga yung mga kapatid. Lalo pati yung mga ibang lahi, mga Indonesian. Iba pang mga subhanallah, yadan billah. Meron to sa ng bundok yung batong maliit. Ano yun? Saan yun? Saan yung bundok maliit yan? Pinost ko sa lamin. Ano maliit? Sa Pilipinas? Hindi, sa Jamarat. Di ba? Ayun. Saan yun? Baka sa Arafah yun, yung yung sa Alif. Sa Masjid, sa Jabal Rahmah. Di ba, makikita mo, nagbabandalism doon ang paniniwala nila. Okay, isusulat ko yung mahal ko sa buhay kasi naniniwala ako na kapag sinulat ko yung mga mahal sa buhay ko dito, makakapunta sila rito. Ganun din. Maging sa Hira, mga pangalan doon, sinusulat. Ganun din sa Jabal Thawr. Meron din. walang nakalagay dito Uy, naglagay ako doon dati. Joke lang. Okay. Mali na? Sabi nila, paniniwala na magsala ka daw sa mga iba't ibang Muslim. Kasi mag-release daw yun na. Actually, totoo yan. Yung hindi lang buong masjid. Actually, mapapansin mo, kapag nagsusunod tayo, nag-iba tayo ng lugar, halimbawa, magsusunod ka ngayon ng lugar na which is 2 rakaah, tapos lipat ka ulit doon sa kabila. Actually, binanggit Ibn Qayyim rahimahullah yan, na isa sa mga wisdom nito kasi anuman lugar na sinusujudan natin, mag-witness yun sa kabilang buhay. Kaya pinaparaman natin ang lugar para mas marami ang mag-witness sa atin. You know? Walang problema naman doon. Walang problema. No? Magsala ka sa same place, walang problema. Lumipat ka. Kahit konti lang gumalaw ka. Hindi naman yun. Wala namang, alam mo, ruwas, yung bagay na yun ay malawak. Gawin mo man o hindi, walang problema. You know? Wala namang sinabi na wajib ito, kinakailangan. No? Pagkos may mga naitala na ang mga salafus salih ay ito yung ginagawa nila. Na sila ay maiba-iba ng posisyon ng lugar kapag sila ay gumagawa ng sala. Okay. Okay, baka sa salam pati kahoy. Ang ama. Okay, ako naman. Okay. May mga ganun talagang paniniwala. Pero masyadong exaggerated naman yan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Na para, pag siguro pag ginawa mo yan, tapos nakikita niyo ba ito, nabuong. Pwede sa, kasi yan talaga mismo yan, nasa Quran talaga yan. Papasok ka ng mga, kumbaga, unwilled. Mga uninhabited na mga, pwede kang magsalam. Kasi yan, nasa yan. Sa banal na Quran din yan. You know? Pero yung wala kong nabasang salaysay na ini-encourage sa'yo magsalam sa kahoy, magsalam sa tinataw. Baka makatagpo ka
makausap mo yung Mingming, ano yung Mingming? Yung pusa, Assalamualaikum. So, saan pwede magano sa mga hindi ba magsalam sa mga team? Nakikita mo yung Jin? Sasalam ka. Kasi baka may philosophy na naman, pero pwede magsalam sa Eh, kung saan naman tayo pupunta kayo, sa Abdihi tayo. Okay. So yun, balik back to business ay mga kapatid sa panampalatayang Islam. No? So ipinapakita nito na siya ay isang alipin at lingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala na inalagaan, pinagyaman, hinubog, at pinangalagaan at hindi pinahihintulutan na bigyan siya ng alinman sa mga katangian ng Allah. You know? Hindi siya pwede mga kapatid. Kahit alam natin kung gaano siya kadakilang propeta, pero yung elevate mo siya, papunta na sa posisyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, yadan billah, subhanallah. Ito ay isang kalapastangan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagwas kung buhay ang propeta sila, tapos nandun, ginawa mo niya sa kanyang harapan, matagal kang pinugutan ng ulo ni Umar bin Khattab. You know? So ito ay bilang pagpapabulaan sa mga pananalig at paniniwala ng mga extremism. Kasi ito talaga yung ginagawa ng mga extremism. Ini-elevate siya. Yung bang tinuturing nila, katulad ng pagturing nila ng mga Christian kay Isa ibn Maryam. Yadan billah. Kasi sinabi na kaya, dahil dito, sinabi ng propeta Muhammad sallam, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam, fa innama ana abduhu faqulu abdullahi wa rasuluh. Huwag kayong Huwag kayong magpalabis sa pagpuri sa akin, gaya ng pagpuri ng mga Kristiyano sa anak ni Maria, na natukoy si Isa, kay Jesus. Sapagkat ako isang alipin lamang, kaya tawagin niyo akong alipin ng Allah at kanyang sugo. Hadith yun mga kapatid. Sa hadith yan, sa Al-Bukhari. Gaya rin ang sinabi niya na, wa iyyakum al-ghulu fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. At mag-ingat sa pagmamalabis, yung extremism, sa mga bagay na pangrelihiyon. Ito yung pangkalahatan. Kaya wag tayong mag-extremist, yung masyadong mahigpit. Wallahi, talaga hindi healthy yung isang napakahigpit na tao. Maging sa mga asawa natin, ito ay para ko sa mga asawa. Kapag hinigpitan natin masyado yung mga asawa natin, na para bagang gusto natin perfect siya, di ba? At parang taring natin sa sarili, hindi tayo nagkamali, hindi tayo perfect. Kaya nangyayari. Naman tayo. Nag-asawa siya ng artist. Ano mga kapatid? Subhanallah. Kaya wag mawawasak ka talaga. Wallahi, hindi magtatagumpay ang relasyon. Even na sa mag-asawa. Kaya nga ang propeta, sila maluwag sa kanyang asawa. Biro mo, hinaya niya, sinisigawan siya ng kanyang asawa. Yes. I mean, hindi naman siya. Kasi kung tayo mahigpit pa ngayon, huwag mo ako sigawan. Ako yung tinatawag dito. Anong klaseng di ba? Sino ang nag-react para sa kanya? Yung tatay mismo ng kanyang asawa. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sabi niya, kapahamakan sa iyo, Aisha, ginawa mo yan sa mga sasalam. Sinisigawan mo siya. Parang, bigyan mo nag-react mismo yung kanyang tinatawag na asawa. Pero pagdating niya Propeta salam, kasi alam niya, naintindihan yung nature ng babae. Di ba? Naintindihan yung tinatawag nature ng babae. Kaya, huwag tayong magiging, sabi natin, magiging mahigpit, maging harsh, mga kapatid. Legit. Di ba? Ayan naman tayo. Ano? Di ba? Yan, totoo yan. Di ba? Kasi bakit? Practically speaking, kahit tayo, ayaw natin ng mahigpit. Di ba? Kapag hinigpitan tayo, umaalis tayo. Ang higpit naman ito. Ayoko na nga. Mga paglaro ng basketball. Yan. Lahat ba? Iko-connect? Iko-connect sa tinatawag na. Kaya dapat yung natin huwag tayong maging mahigpit sa mga bagay. Mga bagay-bagay. Kasi maging tayo, i-apply sa atin yan, ayaw din natin yun. So, I mean, there's always a room, ika nga. So, dapat may mga bagay na kung saan ay tinitimbang-timbang. Kasi yan ay nasa hadith ni Rasulullah. Sabi niya, at mag-ingat sa pagmamalabis sa mga bagay na pangrelihiyon. Huwag kayong maging extremism. Okay? Huwag kayong maging tinatawag. Kasi Islam is a moderate religion.
Diba? Kaya nga kung if we study that talaga yung buhay ng Propeta Salam, maging sa kanyang mga pakikitungo, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, sa kanyang kapitbahay, sa ibang mga tao, makikita natin yung balanse. Makikita natin talaga napaka-moderate. Sapagkat, bakit? Dahil kapag ginawa niyo yan, ang mga nauna sa inyo ay nawasak dahil sa pagmamalabis sa mga bagay na pangrelihiyon. So, yun ang dahilan kung bakit nawasak yung mga, sabihin natin yung mga ibang nasyon. Diba? Nagmalabis sila, higit lalo pagdating sa pagsamba. Diba? Kaya ang tinawag nga, ito na nangyari sa mga Christian. O bakit sila nangawasak mga kapatid? Dahil bakit? Dahil ginawa nilang Diyos, no? Si Isa alayhi salam. Nilagay nila sa posisyon, si Isa alayhi salam, sa posisyon ng dakilang tagapaglikha. Kaya pag sila nag-Muslim, nilalagay nila sa tamang posisyon si Isa alayhi salam na rapat para lamang sa kanya. No? So yun yung mga kapatid na. So yun yung maano natin dito. Yun yung isa sa mga ma-extract natin na aral na siya'y alipin lang. Wag mo nang labisan at wag mo nang kulangan. Ano? So yun yung mga kapatid. Of course, dadako tayo sa tinatawag na Al-Kitaba walam yaj'al lahu iwaja bilang muling bahagi ng aya. Al-Kitaba, alam natin, Al-Kitaba ng dakilang Quran. Al-Kitab, yung sabihan ay kabilang sa katangian, pangalan ng Quran, walang iba kundi Al-Kitab. At kailanman ay walang nakalagay dito na kahit na anuman na lihis na katotohanan. No, pag-usapan natin yung iba't ibang pangalan at katangian ng Quran. So, ang banal na Quran ay naglalaman ng maraming mga pangalan at katangian sa maraming bilang ng mga talata at maging sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil sa malaking bilang ng mga pangalan at katangian ito, isinulat ng ilang sa mga scholar ang tungkol sa mga ito sa magkakahiwalay na aklat. Meron silang separate volume talaga na naglaan sila ng oras para lang mapag-usapan yung mga iba't ibang pangalan at katangian ng Quran kasama ng malawak na explanation at mga batayan. So meron silang aklat, meron silang talagang kapatid, mga books na inilaan para rito. Okay, ang banal na Quran ay kilala sa 4 na pangalan. Kilala, pagdating sa pangalan, mayroong kilala. No, yung tinatawag na banal na Quran. So pwedeng ano? Okay. Pwedeng ano? So ano yung mga kilala which is mashhur, kumbaga, well known na pangalan ng Quran na nabanggit sa tinatawag na Al-Kitab, yan ang una, Al-Kitab. So una, walang iba kundi Al-Kitab. Al-Kitab. Then pangalawa ay walang iba kundi Az-Zikr. Yan, Az-Zikr. Ibig sabihin ng Az-Zikr is pag-alaala. You know? Al-Furqan. Ito yung mga kilala, kumbaga, na mismong nabanggit sa Quran, ang mga pangalan ito. Then of course, walang iba, Al-Furqan. Al-Furqan. Al-Quran, Al-Furqan. Ito yung tinatawag na sabihin natin kilala. No? Now, para sa iba pang mga nabanggit, ito'y katangian. Kasi magkaiba yung pangalan sa katangian, tandaan po natin. Magkaiba yung isim sa sifa. Even sabihin natin, even the grammar, magkaiba talaga yung isim, yung noun, sa sifa, which is adjective. No? Ganun din maging sa pangalan ng Allah, iba yung pangalan sa asma sa tinatawag na sifatullah. Mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mas malawak ang pangalan kaysa sabihin natin ay sifat. Mas malawak. Kasi ang lahat ng pangalan ay binubuo ng sifat. Pero hindi lahat ng sifat ay mayroong pangalan. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Okay? So, para sa iba pang mga nabanggit, ang mga ito ay mga katangian. Hindi mga pangalan. Tulad ng halimbawa, paglalarawan sa Quran bilang dakil al-azim. O marangal, o matatag, o maluwalhati, makapangyarihan, at iba pang mga katangian. Now, isa sa mga nagbigay ng komento dito, si Al-Fairuz Zabadi. Al-Fairuz Zabadi, isa sa mga well-known scholar, no? Sabi niya, alamin na ang kasaganaan o pagiging marami ng pangalan ay nagpapahiwatig ng karangalan ng pinangalanan o pagiging perpekto nito sa isang bagay. Ibig sabihin, the more na maraming pangalan ng isang bagay, ibig sabihin, nagpapahiwatig lamang na siya ay perfect. Oh? Na siya ay di basta-basta. Di ba? The more na mayroon siyang marami siyang katangian, di ba, na inilarawan sa kanya, itinatangi sa kanya, na ito'y nagpapahiwatig sa kanyang pagiging ganap at pagiging perpekto. Di ba? Halimbawa, bukod sa siya ay
matangkad, gwapo pa. Bukod sa matangkad, gwapo, matalino pa. Di ba? Bukod sa tatlong ito, siya ay tinatawag na kilala. Di ba? Bukod sa lahat, mayaman, madaling mamatay. Madaling. So, ibig sabihin, the more na ang isang bagay, maging ang isang tao, specifically, to be more specific, pag nagkaroon siya ng mga maraming pangalan at katangian o description, nagpapahiwatig na iba siya. No? How to be you po. How to be you po. Okay? So, yung mga kapatid, no? So, hindi mo ba nakikita na ang kasaganaan sa pangalan ng leon, sabi ng mga Arabo, ay nagpapahiwatig ng kanyang perpektong lakas? Di ba? Ang kasaganaan sa pangalan ng muling pagkabuhay, yung araw ng paghuhukom, kaya maraming mga pangalan ng araw ng paghuhukom, Yawmul Qiyamah, Yawmul Hisab, okay, Yawmuddin, marami. Marami mga kapatid sa panampalatayang Islam, no? Ay nagpapahiwatig ng ganap na kalubahan at kahirapan nito. Mas may sabihin, nagpapahiwatig na mas matindi ang magaganap na kahirapan at sa kalubahan nito. At ang kasaganaan sa pangalan ng isang mannininlang ay nagpapahiwatig ng matinding pagkayamot nito. Yun ang mga sinasabi ng mga Arab. Gayon din, ang pagkakaroon ng maraming pangalan ng Allah na makapangyarihan sa lahat ay nagpapahiwatig ng kumpletong kadakilaan ng kanyang kamaharlikaan. At ang pagiging masagana sa pangalan ng propeta ay nagpapahiwatig ng kanyang mataas na ranggo at matayog na antas. At gayon din ang kasaganaan sa pangalan ng Quran, no, ay nagpapahiwatig ng karangalan at kabutihan ng banal na Quran. No? Kaya yun ang dahilan, yun ang wisdom kung bakit nagkaroon siya ng maraming iba't ibang pangalan at katangian. Of course, tatalakay natin mga kapatid sa detalyado ang paliwanag ng ilan sa mga pangalang tiyak sa Quran. Unang-una, Al-Quran. Pag-usapan natin ng Al-Quran. Okay? Al-Quran. Ano bang ibig sabihin ng Quran? Ang Quran, mga kapatid, literally o kaya grammatically, ay masdar. Ito ay masdar. Ang word na Quran, ito ay masdar. Ano bang ibig sabihin ng masdar in terms of grammar? Ang masdar, ito ay salitang ugat o salitang pinagmulan. Okay? Masdar ang tawag doon. Masdar. Okay? Limbawa, yung word na sabihin natin, yung, ayun na yung mamaya, marami niyan. Salitang ugat. Sabi nga sa lingwahe, karatuhu kiraatan. Ayon sa mga grammarian, karatuhu kiraatan. For the word, yung kiraan, ano ba yung ano niyan? Dito pinagmula yung karaa. Alam mo yung karaa? Kara pag sabihin, bumasa o binasa. Okay? Read. Na kung saan, yung ano nito is from the word kiraa. Kiraa. Ibig sabihin, pagbabasa. Karaa, verb na kasi siya, past tense. Pag ginawa mo siyang noun, kiraa. Okay? Kiraa. Ang kiraa, nanggaling yan sa Quran. You know? Yan ang, kumbaga, yan ito yung pinagmulan at pinag-ugatan. Yung word na yan. Kaya nga tinatawag siyang masdar. You know? Okay, ibig sabihin ng karatu kiraatan, binasa ko ito ng mabuti, ibig sabihin binibigkas ko ito ng isa-isa. Ang salitang Quran ay binanggit sa kahulugan ng masdar, alinsunod sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saan mo natagpo sa banal na Quran ito? Sa Surah Al-Qiyamah, chapter 75, verse 17 to 18. Yan. Chapter 75, verse 17-18. Ang sabi ng Allah, Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana, fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. So yung Quran dito, na ang kahulugan ay masdar, pagbabasa. Sa Surah Al-Qiyamah, mapapansin natin, no? Inna alayna jam'ahu wa Qur'ana. Di ba? Katiyakan pagsasama-sama namin ito sa iyong kalooban, o Muhammad, pagkatapos ay mabibigkas mo ito. Kahit mabibigkas, kaya nga itong word na Quran ay pagbigkas. Yan ang ibig sabihin nun. Okay? Kiraa. You know? Kaya ang wisdom pala ng Quran binabasa. Hindi ginagawang display. Di ba? Naglaan pa talaga, gumawa pa talaga ng stante. Tapos iba't ibang kulay ng Quran. Di ba? Pang Instagrammable. Pero naman binabasa. Background lang. Di ba? So, kumbaga, unfortunately, yung mga nasasakyan natin ngayon sa panahon ngayon, ito yung ginagawa ng ilan sa mga Muslim. Di ba? Subalit, hindi yun ang diwa ng Quran. Kasi ang Quran mismo itself, ang ibig sabihin ay basahin. Kiraa, pagbabasa. Kaya ito ibinabasa. You know?
So yun mga kapatid. So pagkatapos ay mabibigkas mo ito sa pamagitan ng iyong dila kung kailan mo ito naisin. Na kung kaya kapag binigkas ito sa iyo ng aming sugo na si Angke, faida qara'nahu, the word qara'na, Quran. Makikita mo yung sa Arabic niya, no? Ganyan kasi, Quran. Right? Saya qara'nahu. Qara'nahu. Di, makikita mo halos. Qaf, ra, tapos hamza o alif at saka nun. Di ba? So, ibig sabihin ay yun ang connection nila. Kaya kapag binibigkas ito sa iyo ng aming sugo na si Angel Jibril o Muhammad, ay makinig ka sa pagbibigkas niya at tumahimik ka para rito. Pagkatapos ay saka mo bigkasin na katulad ng ginawa niya na pagkakabigkas sa iyo. Okay, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. So, ibig sabihin dito, ang kahulugan ay pagbabasa o pagbigkas. Tungkol naman sa Quran, sa usaping legal na terminolohiya o syara'an, kumbaga, ibig sabihin technically speaking, walang duda ang ibig sabihin ng Quran in terms of, in the meaning of technical, ito ay salita ng Allah na ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginagamit sa pagsamba sa pamamagitan ng pagbigkas ito, himala ng mga talata nito, at natiling ito ay hamon sa sangkatauhan at jin. Yan ang ibig sabihin ng Quran in Sharia. Okay, ito ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipinahayag kay Propeta Muhammad sa pamamagitan ng Anghel Jibril alaihi salam. Pagkatapos, ginagawa itong pagsamba sa pamamagitan ng pagbigkas o pagbasa nito. Kaya nga, ito yung pagkakaiba ng hadith al-Qudsi. Although ito ay, ang hadith al-Qudsi, ang definition ng hadith al-Qudsi, ito ay, kumbaga ay meaning mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit binibigkas si Propeta Muhammad. Okay? Nang kahulugan ay mula sa Allah, pero hindi siya ginagamit sa pagsamba. Di ka pwede magsasala ka, tapos mabagitin mong hadith al-Qudsi. Nabuang na. Okay? Walang ganun mga kapatid. Marami yan sa hadith al-Qudsi. Kasi sabi mo, salita ng Allah. Di ba? So yun yun. So ang Quran mismo ginagamit sa pagsamba mga kapatid. Malinaw? Kaya hindi pwede na gamitin ito na walang batayan sa pagsamba. At natiling ito ay hamon sa sangkatauhan. Ito ay hamon at ito yung talata mismo ay himala. Talagang mu'jiza yung tinatawag na Quran. Isang malaking Quran. Kasi himala, walang sino man ang kaya mag-produce at mag-provide ng katulad ng banal na Quran. Okay yan mga kapatid, no? Pangalawa, ito ay tinatawag na Al-Kitab. Al-Kitab, literally ang kitab, al-lafaz. Ano? Al-Kitab, kung ating i-Arabic mga kapatid, ay ganire. Okay? Na kung saan ito ay lafz. Al-lafzu. Yan, lafzul jalala. You know? Al-lafaz. Ang lafaz, ibig sabihin ay utterance. Utterance, ibig sabihin ay utter. Okay, ibig sabihin ay pagsalita, pagbigkas. Yan ang ibig sabihin, no? Salita mismo. Al-lafaz, salita. Ang lafaz, ibig sabihin kitab, al-lafaz sa salita, sa wika ay kinuha mula sa kutub. No? Actually, ang kitab na yan from the word kutub, mga kapatid, ibig sabihin mga aklat. Basically, ang plural ng kitab is kutub. At ang ibig sabihin ay jama'. Na kung saan ito ay jama'. Jama'un, ang ibig sabihin ng jama'. Ang jama' ibig sabihin ay paglikom. Collecting, kumbaga, no? Pagkolekta. Okay? Pagkatapos, ang lafaz ay ginamit sa kitaba o pagsulat dahil ito ay nangungulekta ng mga kititik. Kaya nangahulugan din, kaya tinatawag na kitab. Kasi kinokolekta ito ng mga litra. Okay? It composed of the collecting the letters. Kaya makikita, saan ka makikita ng kitab na walang litra? Magbuklat ka nga ng aklat dito na walang litra. Walang laman na litra. Okay, notebook, diary. Okay. Malinaw? So, kaya nga tinatawag na kitab siya kasi nga kinokolekta nito ang mga titik, ang mga litra. Kahit ang Quran ay tinawag na Al-Kitab dahil kinokolekta nito ang maraming uri ng mga kwento. Yun ang punto dito mga kapatid. Quran tinatawag na Al-Kitab because dahil sila ay nagkasundo sa kahulugan ng collection. Okay? Kinokolekta nito ang maraming uri ng kwento
Gayon din yung mga pambabatas, yung mga hatol, mga kapasyahan, mga balita, kinukulikta rin dito, at mga palatandaan sa isang espesyal na anyo. Okay? So kinukulikta, kaya tinatawag tinatawag ang Quran na kitab dahil ito ay sabihin natin ay anong kinukulikta dito? Yung kwento, hindi chismis ha? Yung kwento, yung hatol, yung mga hukom, mga batas, kapasyahan, at ganyan yung mga balita, no? At mga palatandaan sa isang espesyal na anyo, mga kapatid. Kaya sinabi ng Allah sa Quran, masama tatapon ito, chapter 6, verse 92. Okay? Anong sabi ng Allah? Wahada kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yaday. At ang aklat na ito, na Quran, na aming ipinahayag sa iyo, o Muhammad, ay isang mabiyayang aklat na nagpapatunay sa mga naunang aklat kaysa rito. So yun mga kapatid, no? Kaya tinawag siyang kitab. Then pangatlo yung Furqan. Bakit siya tinawag na Furqan? Ang Furqan, ang Quran ay tinawag na Al-Furqan. Ibig sabihin ng Al-Furqan, criterion between the right and wrong. Siya ay nagiging, kumbaga, namamagitan upang makilala at maibatay ang mali sa tinatawag na tama. You know? Dahil pinag-iba nito at pinaghiwalay nito ang katotohanan at kasinungalingan. Diba? Kaya makikita mo dito, basahin mo lang yung Quran, malaman mo kung sinong sinungaling. Diba? Kaya basahin mo yung Quran, malaman mo sinungaling yung naghamon. Napapatunayan na si Muhammad sa banal na Quran ay hindi propeta. Diba? Subhanallah. So, kasi Quran mismo ang mag-identify kung sino ang sinungaling at kung sino ang totoo at kung sino ang ligaw at kung sino yung tinatawag nasa katotohanan. At nang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Furqan, chapter 25, verse 1, Furqan mismo, verse 1, Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. Dakila ang mga biyaya ng Allah at sagana ang kanyang kabutihan at ganap na kanyang katangian na siya ang nagbaba ng Quran na naghihiwalay sa pagitan ng tama at kamalian sa kanyang alipin na si Muhammad nang sa gayon siya ay maging sugo sa sangkatauhan at sa mga jin at babalaan sila mula sa parusa ng Allah. Okay? Then of course, meron din kilala mga kapatid, no, ang at-tanzil. Kabilang sa kilalang ng Allah, ng Quran ay walang iba kundi ay at-tanzil. At-tanzil. You know? Another, ito ay masdar, ito ay salitang ugat, nang ibig sabihin is al-munazzal. 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 Ibig sabihin, ang kapahayagan. Ang inihayag. Nang ibig sabihin, no, ang kapahayagan. You know? Pwede rin ang binaba, depende yan kung gusto mo. You know? Ang ibinaba, o revelasyon. Isa rin yun. You know? O sino hindi pa nakapag-attendance? Kumusta bro? Bago ka rito? Hindi dito sa klase ng tafsir? Bago ka lang? Sigurado ka? Sigurado ka nang pupunta? Ha? Sigurado ka ha? Wala nang atrasan to. Oo. Ikaw yung wala ka last week, ito sa last week. Ang kapahayagan. Sabihin, ang inihayag, kapahayagan o ang revelasyon. Dahil sa ito ay ipinahayag, walang duda mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi tungkol dito, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Surah 2 Asy-Syu'ara, chapter 26, verse 192. Yan ang patunay na itinatawag na kapahayagan at walang pagkanilangan ng Quran na ito na kung saan isinalaysay dito ang mga totoong kwento ay kapahayagan mula sa Rab ng lahat ng mga nilikha. Okay? So, kapahayagan. Then, another, meron tayong, now, ang tanong, ang mushaf, al-mushaf, kabilang ba ito sa pangalan ng Quran, mushaf? Di ba, actually, nasaan yung mushaf? Ito, mushaf. Yes. Pero ang tanong, ito ba ay pwedeng ikabit na pangalan sa banal na Quran? Of course, mashallah, tabarakallah. Ito actually kinonsider ng ilan sa mga ulama. Pero wala silang batayan. Okay? Wala siyang tinatawag na batayan sa Quran na tinawag ang Quran na mushaf. You know?
So ito ay isang pangalan, ayon sa ilang ang mga ulama, o katawagan na lumitaw. Kailan lumitaw itong mushaf na pangalan? Pagkatapos ng paglikom ng banal na Quran sa panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nagiging known yung Quran as mushaf. Malinaw? Kailan lumitaw ito? Sa panahon nung pagkatapos ng paglikom. Di ba alam natin yung kwento? Kung bakit nagkaroon ng paglilikom na, malaki ang paglikom sa panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kasi nagkaroon na ng fitna yung mga tao. Nagkaroon na ng iba't ibang uri ng pagbabasa. Nagkaroon na ng sabihin natin. So, isa yan sa napakalaking, yes, at napakalaking din ginawa, kumbaga, na step na ginawa ni ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kailan nangyari ang pagsunog ng mushaf? Ng mga mushaf? Yan ang nangyari sa panahon ni Uthman. You know? So, yung mga kapatid, pero yung nangyaring unang paglikom ay nangyari sa panahon ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. At walang hadith na iniugnay sa Propeta Sallam sa pagtawag ng Quran bilang mushaf dahil hindi ito nakolekta sa isang mushaf noong panahong iyon. Dahil sa panahon ng Propeta Sallam, hindi pa nakolekta ang Quran, ang buong Quran sa isang tinatawag na mushaf. Kasi nga, hiwa-hiwalay pa. Alam natin kung paano, di ba, yung mga sahaba, kapag, minimorize nila, at ang minimorize nila ay sinusulat nila sa mga dahon ng, dahon ng, dahon ng kahoy, balat ng hayop, di ba? Skriba, ano mang katulad dito. Pero naging known siya. So, ilalagay na natin dito. Naging known. Pero, pag nakiapag noon, anong katawagan mula sa mga pangalan at katawagan ng Quran na walang batayan? Al-Mushaf. Huwag niyong kalimutan sa exam yan. You know? Ulitin ko to. Okay, pangsunod, pang-anim, ad-dhikr. Meron tayong tinatawag na, ad-dhikr. Okay? Ad-dhikr, binanggit ni Al-Fakhr Ar-Razi, rahimahullah, Al-Fakhr Ar-Razi ang pangalan niya, ng pagbibigay ng pangalan sa Quran bilang dhikr ay may ilang aspeto kung bakit tinawag na dhikr ang Quran. Unang aspeto, dahil naglalaman ito ng maraming sermon at pangaral. O sabihin natin kasi bakit? Dhikr may sabihin pag-alaala. Okay, fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Pagpaalala ka sapagkat ang pagpaalala ay nakakabuti sa mananampalataya. So, walang duda, itself ang Quran ay punong-puno ng sermon at saka ng dhikr. Pag-alaala, mga kapatid. Gusto mo ng pag-alaala sa kabilang buhay, nandyan. Gusto mong paalala sa pag-aasawa, nandyan. Gusto mong pag-alaala sa business, nandyan. Lahat. Di ba? Pakikitungo, nandyan. Di ba? Halos lahat. Quran is lahat na mismo. Ika nga nandyan sa banal ng Quran. Pangalawa, dahil kasama rito ang kailangan ng mga tao sa mga bagay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Kaya ito'y paalala dahil bakit? Nandyan na rito, no? Kasama na rito ang kailangan ng mga tao sa bagay sa mundo, sa kabilang buhay. Walang duda, kung gusto mo mapayapa, kung gusto mo magkaroon ng kapanatagan sa puso mo sa mundo, pag-aralan mo ang Quran at sundin mo. At lalo mo sa kabilang buhay, pag-aralan mo ang Quran at saka sa buhay mo. You know? Tungkol naman sa ikatlo, mga kapatid, ito isang dhikr ay nangangahulugan ng karangalan. Dhikr, ibig sabihin ay karangalan. Nangangahulugan ng dhikr, isa pa sa kahulugan, bukod sa pagpaalaala, it is an honor, kumbaga. Okay? Ito ay isang karangalan. You know? Now, anong patunay na ito ay karangalan? Ang dhikr ay karangalan sa Surah Az-Zukhruf, chapter 43, verse 44. Chapter 53, verse 44, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Biro mo? Katiyakan ng Quran na ito ay karangalan para sa iyo, Muhammad, at sa iyong sambayanan mula sa mga Quraysh. Dahil ito ay ipinahayag sa kanilang wika at sila ang higit na nakakaintindi nito. Malinaw? Pero mayroon pa rin mga Quraysh sa kabila ng kanilang lingwahe, mayroon pa rin tumanggi. Kaya naalala ko tuloy yung yung kaibigan ko sa Jordan, sa Jamia Mut'ah. Hindi Mut'ah, Mu'tah. Kasi iba yung Mut'ah. Puti tayo dyan. Mu'tah. Tapos, kinukwento niya na isa sa mga professor nila ay Christian, Arab Christian. Ang tinuturo ng kanyang professor na Arab Christian ay language, luga, nahu. At siyempre, ang nahu, pag pinag-aral natin ang nahu, ang reference na yung Quran. Di ba? Reference ay Quran at saka hadith. Biro mo, nagtuturo siya ng nahu, siyempre, ang sinisipin niyang mga reference ay ang Quran. Naintindihan niya kung ano ang nilalaman ng Quran. Pero ang tanong, hindi na tinanggap.
Pero mo, just like Iblis. Iblis, alam niya kung sino ang sasambahin niya, pero hindi siya sumusunod. Tumatanggi siya. So, ibig sabihin, hindi sapat na maniwala ka. Di ba? Hindi sapat na maniwala. Kinakailangan mong, you have to submit. Di ba? Kailangan mong tinatawag na sumunod. Kasi, okay, kasi kung maniwala ka lang na mayroong isang nag-iisang Diyos, pero hindi mo nang ginagawang kanyang mga utos, wala ka pinagkaiba kay Iblis. Kaya mukha kang Iblis. Okay. So, katiyakan ng Quran, ito ay karangalan para sa iyo at ito ay karangalan sa iyong sambayanan. Bakit? Dahil ito ay ipinahayag sa kanilang wika at sila ang higit na nakakaunawa nito. Na kung kaya, narapat lamang na sila ang magiging pinakamatatag sa pagtatangan nito kaysa sa ibang tao. At mas maging higit sila sa pagsunod sa kinalalaman nito at walang pag-alinlangan, tatanungin kayo, ikaw at ang sino man sa iyong kasamahan hinggil sa pagtanaw ng utang na loob sa Allah at sa pagpapatupad nito. So sila yung the more responsible ika nga. No, pagdating sa ano. Kaya nga ibig sabihin ng Quran ay isang malaking karangalan para sa iyo Muhammad at isang karangalan para sa iyong sambayanan. Okay, kaya ang dhikr ibig sabihin ay karangalan. Now, of course, may mga hindi karaniwang pangalan ng banal na Quran. Okay, subukan dito yung mga karaniwang pangalan ng banal na Quran. So may mga ibang hindi karaniwang pangalan. Dapat pansinin na isa sa mga scholar, si Fakhr Razi, rahimahullah, ay nagbanggit ng ilang hindi kilalang pangalan. Kabilang mga sumusunod. So, pwede bang natin? Okay, pipicture muna nila. Ito yung mga ano ngayon, estudyante sa panahon ngayon. Hindi na pagsusulat, digital na. Bago sa haba yan. Kaya, Pagsunod o pagsunod? I-share natin ito Ha? sa kanila. Pagsunod o pagsunod? Ay, nililot man nila mag-share. pagsunog. Pagsunod. Mga mushaf, mga tinatawag na mga collection ng mushaf. Hindi nagtugma sa ano. Hindi kasi nagkaroon ng malaking fitna yon kasi tandaan natin, binaba ang Quran ayon sa iba't ibang tinatawag na estilo ng pagbabasa. Hindi lamang isang estilo. 7 or more. You know? Dahil ito ay, pero isang ano lang po yan, isang tinatawag, mga Arab, same, kumbaga. Kaso lang estilo ng pagbabasa, makinig ka muna kasi. Okay? Kaya nga ito yung kaya nga sa basketball, lagi kang lagi kang graduate eh. Nakikinig eh. So ganito yan. Nalinaw? Kasi nga, siyempre, alimbawa, ako, estudyante ko kayo. Okay? Tapos, pero, subalit, ito, style lang ba? Pero, hindi kayo magkakaparehas ng session kapag pumapasok. So, halimbawa, ito yung estilo na pamamaraan ko sa inyo, ibang estilo na pamamaraan ko sa kanila. Pero hindi niyo alam sa isa't isa yung iba't ibang estilo. Nangyari yan sa mga sahaba. Kaya nagkatagpo kayong dalawa, ay hindi yan tinuro ng ustaz ko. Hindi yan tinuro, mali yung tinuro. Di ba? Pero kung pinatawag ko na kayo, okay, basahin yung estilo ko na tinuro ko sa inyo, binasa ninyo, o basahin yung estilo na tinuro ko sa inyo, pareho kayong tama. Malinaw? Nangyari yan mismo. Kaya Khattab, pati yung sa iyong sahaba na halos sa suguri siya habang nagdarasal. Hinintay lang talaga niya magdarasal. Halika, kinalad ka, di ba punta sa harapan ng professional lang. Di ba? Di ba, kapatid? So, yun. Kaya dahil sa nagkaroon ng fitna kasi yung mga estudyante mo, halimbawa, estudyante mo nagsikalat sa ibang lugar, pumunta ng Iraq, pumunta ng ganito, kung ano yung tinuturo niya, nakukuha niya, tinuturo niya sa tinatawag na iba. Hanggang sa nagkumalat at naging lumaganap. Hanggang sa nagkaroon ng fitna, nagtakfir na yung isa't isa, kafir ka, binago mo yung kung hindi, ikaw yung kafir kasi ikaw yung nagbago. Di ba? Subhanallah. Kaya dahil dito nagkaroon ng fitna, kaya nagkasundo na sunugin at manatili lamang sa isang tinatawag na sabihin natin isang estilo ng pagbabasa. At yan, malawak na yan, malawak na kwento mga kapatid sa pananampalataya Islam. Yung Indian room natin para sa bagay na yan. Okay? So una, na hindi kilala, walang iba kundi al-hadith. Tinatawag itong al-hadith. Al-hadith, okay? Isa sa mga katawagan din na hindi kilala sa tinatawag na banal ng Quran, na sinabi ng Allah mismo ang bilang patunay, Surah Az-Zumar, chapter 39, verse 23. Ito yung mga hindi karaniwan, ha? Okay. Anong sinabi ng Allah? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nagbaba ng pinakamabuting salita na ito ay ang dakilang Quran. Hadith, ibig sabihin salita. Okay, hadith. Tinawag itong hadith sapagkat ang pagdating ng Quran ay itinuturing na isang hadith. Now, another meaning ng hadith is bago. Di ba? Hadith, ibig sabihin bago, jadid.
Yan ang ibig sabihin. Linaw? Ayun, dumating yung Quran, bago to sa pandinig ng mga Quraysh. Kaya nakakamangha kasi parang, siyempre, inaakma sa kanilang gawain, walang iba kundi parang tula. Kasi dati, nagpapaligsahan ng tula, pagandahan ng tula, parangalan ng tula. Ano? So, at dahil lang Allah subhanahu wa ta'ala ay nahalin tulad ng Quran sa kung ano ang sinasabi nito. Kaya naman, kinausap ng Allah sa pamagitan nito ang mga mukallaf. Ibig sabihin na mukallaf, yung mga taong mayroong pananagutan. Kaya nga, halimbawa, ito, okay? Hindi yung salita ng Allah subhanahu hindi nakikiusap sa bata. Okay? Bagko sa isang taong mukallaf. Pag mukallaf, ibig sabihin mayroong taong pananagutan, responsibility. You know? So yung bata pwede magbasa, pero hindi na naintindihan yung binabasa niya. Okay? Pero tayo, na which is kaya natin kinabiha, pero ito ay naka-address sa atin bilang taong mayroong pananagutan, mayroong tinatawag na kaisipan. Pangalawa is al-maw'idha. Tinatawag siyang al-maw'idha. Ayan, sa Zamir, naniningil yun. Paluwagan. Al-maw'idha. Al-maw'idha, mga kapatid. Hindi yung schedule, maw'id. Maw'id yung schedule. Okay? Maw'id. Yan ay maw'idha. Okay? Yung schedule, dalyon. Maw'id. Yan ay maw'idha. Okay? Al-maw'idha, ibig sabihin ay isang matinding sermon, kumbaga. Okay? Pangaral, isang matinding pangaral. Anong patunay sa Surah Yunus, chapter 10, verse 57? Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Usang katauhan, katiyakan mayroong dumating sa inyo na isang mabuting payo. Maw'idha, basically, mabuting payo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na inyong Rabb. Okay? Na nagpapaalala sa inyo hinggil sa kaparusahan ng Allah at pinag-iingat kayo hinggil sa kanyang babala. Na ito ay ang dakilang Quran at ang anuman na nakasaad dito na mga pagpapayo upang ituwid ang inyong mga pag-uugali at ang inyong mga gawain. At nilalaman din ito ang lunas sa anumang nasa inyong mga kaluuban o puso na kamangmangan. Paniniwala sa iba bukod sa Allah sa lahat ng uri ng mga sakit at gabay sa sinumang susunod dito na mga tao upang sila ay iligtas sa kapahamakan hanggang sa huling aya. Kaya nga, ibig sabihin, laman ng Quran sa aya na ito, mga kapatid, maw'idha, shifa, at saka huda, at saka rahma. Okay? Apat na sa aya na ito sa Surah Yunus, mayroong apat na katangian ng Quran. Subhanallah. Una yung tinatawag na maw'idha. Isang matinding payo, mabuting payo, at babala. No? Pangalawa, shifa. Ang shifa, ito ay lunas. Lunas, mga kapatid, no? Lunas sa anumang karamdaman, lalo pat yung puso. Kaya, kapag kayo ay na broken-hearted kayo, balikan nyo ang Quran kasi it heals you. It heals your broken heart. Okay? You know? O yung mga dyan, sugatan sa pag-ibig. O, you know? Pangatlo is huda, gabay. Pang-apat, rahma is habag. Mashallah, tabarakallah. Then, pangatlo, walang duda yung pagkatangian, yung isa sa mga pangalan, ito ay yung Ashifa, ito na yung matunay yan. Ashifa. Indo Ashafa, hindi yung sa Taifa. Shafa yun. Iba lang spelling. Okay? So, yun nga, yun ang patunay din. Chapter, ganun din, no? Shifa. Na kung saan ay matatapos sa Surah Isra, chapter 17, another ayah, verse 52. Verse 82. 17, verse 82. Wa nunazzil minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. At ibinaba namin mula sa mga talata ng dakilang Quran na nagbibigay lunas sa mga sakit ng puso na tulad ng pag-alinlangan. So maraming sakit ng puso. Either ito ay sakit talaga na literal na sakit, di ba? Pangalawa, ito yung spiritual na sakit, spiritual disease, at saka yung disease na alam natin, which is na, bakit? Dahil hindi niya iniingatan ng kanyang puso, kaya hindi siya kumakain ng century tuna.
Okay. Kaya talaga yung paano tinatapat ka siguro. Kabilang yan sa sakit sa puso, actually. Yung pagiging tamad sa pagsagawa ng ibada, sakit yan sa puso, kapatid. Pagkakaroon ng doubts, ika nga, halos pinagdududahan mo. Sakit kayo mga kababayan, maraming sakit yan. Okay? Laging may duda. Buti na lang, gulik-gulik. Laging may duda eh. Diba? Always in doubts. Naway linisin ng Allah ang kanilang mga puso at bigyan ng lunas. Kaya tayo natin sa kanila, balikan nilang Quran. Oh, balikan nila ang tinatawag na Quran. Hindi puro Facebook. Okay? Pagka yung nagbabasa ka naman, tapos nandun yung cellphone mo, mamaya. Totoo yan. Oh, sakit din yun sa puso. You know? Ha? Ikaw yon, sakit sa bulsa. At nagbibigay lunas din sa sakit ng katawan sa pamamagitan ng pagbigkas nito. Okay, di ba? Maging sa katawan, kasi ruqya. Ginamit sa ruqya, walang iba kundi yung Quran. Di ba? Okay. At ganyan din ang pagiging dahilan ng pagkakamit ng tagumpay at awan ng Allah na nilalaman ng tamang paniniwala at walang may daragdag sa mga walang panampalataya kapag narigil ang Quran, kundi paglabag at pagkaligaw. Kaya, di ba, sa mga ligaw na tao, sa mga wala sa Islam, wala madadagdag ang Quran sa kanila maliban lamang sa dagdag na kaligawan. At dagdag na, sabihin natin na, tinatawag na paglabag. Dahil sa kanilang pagtanggi rito at hindi paniniwala. Then, pang-apat na hindi kilala at hindi karaniwan ay ang Sirat al-Mustaqim. Okay? As-Sirat al-Mustaqim. Mga kapatid, ay bilang patunay sa Suratul An'am, chapter 6, verse 153. Ano man sinabi ng Allah? Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. At kabilang sa mga ipinayo ng Allah sa inyo na ang Islam na ito, ng Quran, sabi ng mga ibang tafsir na ito ay ang Quran. Na ang daan na matutuwid tungo sa Allah, na kung kaya ito ang sundin ninyo. Kaya sa interpretation sa Sirat al-Mustaqim, sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anh, na walang iba na ito ay ang Quran. Kaya nga, sa aya na ito sa Suratul An'am, ayon sa tafsir ni Ibn Abbas, ng Sirat al-Mustaqim dito, kasi kumbaga sa mga ilan sa mga salin na ang Sirati Mustaqima ay ang Islam. Pero sa tafsir ni Ibn Abbas, sabi niya ang Sirati Mustaqima dito ay walang iba kundi ang Quran. Kapag tinanong kayo sa exam, kaninong tafsir? Na ang tafsir ng Sirat al-Mustaqim ay Quran, ay walang iba kundi ay o huwag kayo magdatabag kayo mga si Alimuddin. Magsasagot na naman Alimuddin. At talaga naman. Okay? Sino sabi niya po niya? Ibn Abbas. Si Ibn Abbas. Sumunod mga kapatid ay walang iba kundi Ar-Rahma. Marami yan, nabanggit natin kanina. Kabilang sa katangian o hindi karaniwang pangalan ng Quran ay Ar-Rahma. Walang duda. Yan ay sa chapter 16, 1782, Suratul Isra. Pangalan is An-Nur. Okay? Kabilang sa pangalan ng o katangian ng Quran is An-Nur. An-Nur, ito ay matagpuan sa Suratul A'raf, chapter 7, verse 157. Na kung saan ito ay liwanag, no? وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. At sumunod sila sa dakilang Quran na ipinahayag para sa kanila. Okay? Then another is Al-Haqq. 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 Anong patunay sa Suratul Haqq? Chapter 69, verse 51. Al-Haqq. Ang katotohanan. Wa innahu lahaqqul yaqin. At katiyakan ito ay katotohanan di mapag-alinlangan at katiyakan na ganap na walang pag-alinlangan ang hinggil dito. Ang tinutukoy dito ay, according sa ibang tafsir, ay walang iba kundi ay Quran. Okay? Number 8 ay Al-Azim. Okay? Al-Azim. Al-Azim. Sinabi ng Allah sa Suratul Hijr, chapter 15, verse 87. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. No? At sila na mga walang pag-anilangan, walang pananampalataya ay magpapakita ng ganap na pagsuko at pagpapasailalim sa Allah sa araw ng muling pagkabuhay at maglalaho sa kanila ang anuman na kanilang inangkin na mga kasinungalingan na ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay mga magitan
sa kanira. Malinaw? So yung mga kapatid, no, yun yung tinatawag na dito. Of course, ay ano ba yung wisdom? Ano yung wisdom kung bakit nagkakaroon ng maraming iba't ibang pangalan at katawagan at katangian ng banal na Quran? So, binanggit ng ilan sa mga ulama, yung karunungan o wisdom sa pagkakaroon ng maraming pangalan at katangian ng banal na Quran. Gaya ng ipinaliwanag ni Al-Fairuz Zabadi. Sabi niya, walang alinlangan na ang banal na Quran ay ang pinakadakila at pinakamarangal na aklat. Walang duda dyan. Sa mga katwid, mayroong maraming mga katangian at mga pangalan na ibinigay dito at ang mga ito ay binanggit sa Quran mismo. Okay? Kasi sapagkat ito ay dakila. Ang Quran ay dakila at ang Quran ay pinakadakila at pinakamarangal. Pangalawa, marami ring mga pangalan at katangian na binanggit sa banal na Quran upang luwalhati ng salita ng Allah. Gawing banal ito, panatilihing walang kamatayang pag-aalaala nito at ipaliwanag ang kahalagahan, kabutihan at kadakilaan nito sa iba pang mga aklat. Bilang panghuli, ang pagkakaroon ng maraming pangalan at katawagan na ito ay nagpapahiwatig ng karangalan ng bagay na pinangalanan at ang pagiging perpekto sa bagay nito. Kaya nga, ito ay isang malaking pahiwatig na ganap at perpekto ang banal na Quran. Okay? Now, i-challenge mo yan sa mga, halimbawa sa Biblia. O meron ba kayong ganito? Dinescribe ng Biblia na ito ang Biblia? Diba? The Bible itself doesn't found inside the Bible. Diba? Diba? The name Bible itself. Hindi mo matatagpuan yon na ito'y binanggit sa loob mismo ng Biblia. Okay. Now, another, last but not the least, yung tinatawag na, yung phrase na walam yaj'al lahu iwaja. At kailanman ay walang nakalagay dito na kahit na anuman nalihis sa katotohanan. So, ibig sabihin, walang baluktot sa Quran. Okay? Walang kapintasan, nangangahulugan na wala itong pagkakasalungatan o hindi ito gawa-gawa. Okay? Ito ay, gaya na sinabi ng Allah Surah Nisa, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indillah min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Hindi ba nila napagtutuunan ng pansin ng Quran at ang nilalaman nito na katotohanan para unawain at alamin dahil ito ay inihayag nasa ganap na kaayus at kaangkupan at walang pag-alilangan, ito ay nagmula lamang sa Allah. At kung ito ay nagmula sa iba bukod sa Allah, ay makakita sila rito ng maraming pagkakasalungatan. Ito yung challenge, mga kapatid. Kaya nasaan sabi ng Allah, kung ang Quran lamang ay matatagpuan mo mula sa iba bukod sa Allah, makikita mo sa Quran ang punong-puno ng pagkakasalungatan. Diba? Nangangahulugan dito na anumang claim, na anumang aklat na kiniklaim ito na ito ay galing sa Diyos, makikita mo ng punong-puno ng pagkakasalungatan. Okay? So, alam mo, sabi ng tao na ito ay aklat galing sa Diyos. O, basahin mo, punong-puno ng pagkakasalungatan. Alam na this. Okay, sinasabi rin ang ibig sabihin ng iwaj ay hindi makhluk. Another meaning ng iwaja, interesting point, kasi iwaja, ang alam natin iwaja ay hindi baluktot, no? At walam yaj'alahu iwaja, hindi siya ginawang baluktot. Iwaja ibig sabihin baluktot, paliko-liko, pakurba-kurba, hindi tuwid. Yan ibig sabihin ng iwaja. Pero ibig sabihin ng iwaja, isa sa mga tafsir ay, okay, makhluk. Makhluk. Ibig sabihin ay nilikha. Kaya walam yaj'alahu iwaja, ang Quran ay hindi ginawang nilikha. Hindi siya inilikha. Kaya nga't mayroong malaking dito, mga kapatid, sa pagitan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah at saka ng mga, sabihin natin, ng mga ibang mga sekta. Kagaya halimbawa ng sekta ng, mga ibang mga sekta na, nakalimutan ko yung mga sekta na yon. Okay? Bukod sa mga Sufi, na sinasabi nila na ang Quran ay nilikha. Eh pag tinanong kayo, okay, ang Quran ba ay nilikha ng Allah? Ang Quran may salita ng nilikha ng Allah ang Quran, hindi. Isang malaking isang malaking debate yan sa akida. Ang Quran ba nilikha ng Allah? So mag-ingat kayo sa pagsagot. Hindi at saka oo. Paano hindi at saka totoo? Kung ang Quran na tinutukoy natin dito ay ang mushaf, ito, binubuo ng cover, binubuo ng tinta, binubuo ng sabi na sula, ito papel, nilikha. Kasi ito nilikha ng Allah, itong mga papel na ito, itong mga tinta na ginamit dito. Okay? Pero kung ang tinutukoy mong Quran ay salita mismo ng Allah, hindi ito nilikha. Kasi mismo katangian ng Allah yung kanyang salita. At pag sabi mong nilikha ng Allah, ibig sabihin ng Allah mismo nilikha, iyadhan billah, a'udhu billah. Okay? So, hindi nilikha. Kaya mag-ingat sa pagsagot.
Okay? Kung anong tinutukoy doon sa sabihin natin katanungan. Makhluk po. Dalawang sagot. Okay. Oo, hindi. Oh, pero, yes, okay. Ganun. Pero kailangan mo, Depende yun sa explanation. oh, yes, kailangan mo i-explain yun. Okay? Ha? Kaya anong patunay, mga kapatid? Surah Az-Zumar, chapter 39, verse 28. Okay? 28, sinabi ng Allah, Qur'anan Arabiyan ghayra dhi aywajan la'allahum yattaqun. At ginawa namin ang dakilang Qur'an na ito sa wikang Arabic na malinaw ang mga salita nito at madaling intindihin ang mga kahulugan nito, hindi malabo at walang paliko-liko upang sila ay matakot sa Allah na sumunod sa kanya mga pinag-utos at umiwas sa kanya mga pinagbabawal. Sinabi niya, okay, sinabi ni, walang duda, sinabi na, sabi ni Bin Abbas, ang ibig sabihin ng iwaja, sa chapter 39, verse 28. Sabi ni Bin Abbas, yung aya na ito sa chapter 39, verse 28, 28 ito mga kapatid, no? Okay? Sabi ang iwaja na tinutukoy dito ay, sabi ni Bin Abbas, yung nabihin ng tafsir ng na ito ay makhluk. Okay, ang iwaja ang ibig sabihin ay makhluk. Ay walam yaj'al lahu iwaja. Ang Allah, ang subhanahu wa ta'ala, ang Quran ay hindi na ginawang nilikha. Okay? So ang Quran ay hindi nilikha. Sinabi ni Muqatil na ito ay iwaja ibig sabihin baluktos. So maraming kahulugan ng iwaja. So diyan po nagtatapos ang unang aya ng surah Al-Kahf. Okay? Unang aya. Ang dalawang oras, ilang dekada natin natapos mga kapatid. 10 years. Okay? Okay, so alhamdulillah, next week is pangalawang aya. Okay, 2 buwan ulit. Para sa pangalawang aya. So inshallah meron kayong natutunan biidnillah. So Allahu a'lam bisawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So mayroong tanong wala?